Hi guys! Kumusta na po kayo? Ito po, second day ng solo flight dito sa Greece. Ayan po, nandito ako sa balcony. It's sunny, 18 degrees. Bakit kaya maraming tao doon? So, pasok muna tayo din sa kwarto. Ayun po sana, para kay Grandad yung bed na yun. Solo lang ako dito. So ayan po, kukwentuhan ko kayo bakit ako nagsasolo dito sa Athens, Greece. Last week po, nag-message sa akin yung aking friend na nakatira sa Germany, si Eden. Kung natatandaan nyo, nagpunta kami sa Munich noong nag-cool off kami ni Grandad. Meron akong vlog noon. Nag-message siya last week. Sabi niya, Che, pupunta ako sa Athens, Greece. Gusto mo mamasyal? Sabi ko, kailan ang alis mo? Next week na. This week nga. Sabi ko, ang bilis mo namang makakuha ng mga bookings. Magkano? Sabi niya, mura lang. 150 euro lang. Back and forth. Sama ka. Sabi ko, anong hotel ang binook mo? Dito nga, sa Dorian Hotel, sa Athens. Tapos sabi niya, doon ka na lang sa kwarto ko matulog, for 2 person yun. Sabi ko, ay gusto ko solo kong kwarto. Magbubuk na lang ako ng sarili kong kwarto. So nainganyo niya ako. Nagbook ako ng flight from London to Athens. Ang usapan namin, kung kami sa airport makikita, di nakapag-book na ako ng mga Saturday. Okay na yung booking ko. So biglang-bigla, sabi ko kay Grandad, I will go to Greece. Sabi niya, who's going with you? Sabi ko, my friend Eden. Sabi ko, okay. Do you want to go with me? Sabi niya, no. I have a lot to do here. Sabi niya ganun. Tapos noong Monday, last Monday, nag-message siya, Che, strike yung Lufthansa, yung mga ground crews. Kaya baka makancel yung flight ko. Sabi ko, oh my God. Talaga? Oo. May strike na nagpapataas sila na sweldo. Sabi ko, paano yan? Sabi niya, wala pa namang email sa akin. Sabi ko, antayin mo lang. Sabi ko ganun. Sabi ko, excited na ako. Kampante naman ako na baka hindi makancel yung flight niya. Kasi wala pa siyang email. Tapos, noong Tuesday, bago yung flight, sabi niya, Che, cancel talaga yung flight ko. Pero pupunta ako dun sa Lufthansa, baka i-rebook ako. Kaya lang, hindi ko pa sigurado kung may place pa. Sabi ko kay Grandad, honey, do you want to go with me? Because Eden might not come. Lufthansa is a strike. So pinaliwanag ko. Tumingin-tingin ako ng flight para kay Grandad. Naku, doble na yung presyo. Sabi ko, patay.
Sabi ko, oh my God, paano yan? Ganun nga ang nangyari. Di hapon ng Tuesday, nag-message ulit si Eden. Sabi niya, talagang cancel yung flight ko. Pupunta na lang ako doon sa office ng Lufthansa. Eh di ako naman, sabi ko, kailangan pangatawanan ko to kasi sayang yung binayad ko. Although, ano lang naman yun, economy, tapos itong hotel, mura lang din. Ang nagastos ko mga 450 pound hotel and plane. Yung Ryanair pa naman, yun yung maliliit na plane na parang Cebu Pacific eh. Yun ang nakuha ko, yung Ryanair. Napaka-stricto sa bagahe. May mga bayad, may mga hidden charges sila pagka nagbubuka online. Kasi yung seat may bayad. So, kahapon, hinatid na ako ni Grandad sa airport. Magang maaga kasi ang flight ko ay 9:15 a.m. So, 6:30 pa lang, umalis na kami. Kahit masyadong maaga, gusto kong ma-familiarize doon sa airport na yun kasi hindi naman yun yung malaking airport na pinanggagalingan namin pagka pumupunta kami sa Philippines. Itong airport na to, medyo malapit sa amin. So, parang kalahati lang ang distansya. Yun ang pinili ko kaya napamahal yung booking ko. Kino-consider ko kasi yung si Grandad. By the way, nung sinabi ni Eddie ng Monday na strike yung Lufthansa, after that, nag-google na ako at nanood sa YouTube kung paano pumunta dito sa hotel from the airport. So, nung nandun ako sa Athens Airport, parang alam ko na kung saan ako pupunta. Kasi pinanood ko talaga yung mga nagbablog ng how to get from the airport to the city of Athens. Parang alam ko na yung dadaanan. So, ayun. Ganun po ang nangyari. Kaya, solo flight ako dito sa Athens, Greece. Kanina nga umaga, sabi ko, what am I doing here? I was just sitting down. I was just sitting in my couch and watching YouTube and Netflix, and suddenly I'm here in Athens, Greece. Anyari? Si Granda naman tawag ng tawa, ganyan. Kinukumusta ako. Ngayon eto, ang good news. Nung pagpunta ni Eden doon sa Lufthansa office, binook siya the next day, today nga. Kaya lang, yung first day niya, wala na. Hindi naman ma-extend. So, mamaya, andito siya, mga bandang 3 p.m. So, dapat second day namin dito. Siya naman, hahabol. Sabi ko, baka naman nag-aalala ka lang sa akin. Kaya, nagbuka pa rin. Natatawa siya. Very smooth ang aking biyahe. Walang aberya. Basta magdasal lang, be confident, at dapat meron kayong konting knowledge kung paano pumunta sa isang lugar na hindi nyo alam. Para pagka nagtanong kayo dun sa mga tao doon, pag sinabi sa inyo, meron konti rin kayong knowledge kung paano. Pwede naman pala, no? Pwede naman pala ako magpunta kahit saan, mag-isa. Baka maulit ako. Ayan po, sunny dito.
Samantalang sabi ni Grandad kanina, umuulan dito. Sabi ko, oh my God. Ayun po, nami-miss ko si Grandad. Laki-laki ng aking bed. Mag-isa lang ako. So, ano oras na? 12:00 na pala. Ayan po yung kanilang restaurant. Ayan po, nandito ako sa rooftop. Overlooking pala dito. Ang ganda. Yung mga bahay nila, almost white. Meron pa silang swimming pool. This is for kids. And this is for adults. Malaki, ha? So wala pa pong tao. Ayoko ditong kumain. Mag-isa lang ako. Do you have earphone? Ayan po, bumili ko ng earphone. Natawaran ko, dapat 10 euro to. Nakuha ko ng 8 euro. Alam nyo, merong McDonald's dito, kaya lang malayo. Tsaka yung mga KFC. Ayan po yung hotel namin.
Grabe talaga yung mga graffiti, oh. Marami silang mobile shop, oh. Nahilig din sila sa spaghetti, ano. Maglakad-lakad muna tayo. Gonya, pola gonya, Kalinikta. tena go, Kalinikta. apupuime, atayane na. So na se kikala, halidaria. Ah, Amu paris tipota, amu tsayisi God bless. golai. Parang UK din, ano?
Wala silang pindutan dito. Basta depende lang dun sa light kung kailan mag-green at magre-red. Parang walang mga Pinoy. Parang ako lang ang Pinoy dito. Tsaka walang Chinese restaurant. Meron silang telephone booth. Puro sulat. Puro graffiti. Gumagana kaya ito? Huwag na nating hawakan. Baka tayo ma-virus. Grabe oh. Pinagsusulatan. Katabi to. Yes. Yeah, a small eyeshadow. Supermarket, oh. Hello. Ang lalaki ng money, eh. €1. Alhamdulillah.
Paris to. Ano meron dito? Video in a problem. No? Video. No, I'm talking to my husband. My honey, my darling. Yeah, my video. Then in a call. Yeah, I'm talking to my honey. Tinapik ako ng babae dito sa likod. Tapos sabi niya, parang gumagano siya. Parang sabi niya, video. Yung ganun. Ulul. Sino ka para pagbawalan ako? Oras na ba? 2 o'clock na. Nasaan yung aking hotel? Grabe. Nasaan na yun? Parang naligaw ako ah. Ngayon po, puntahan natin yung Omonia Square. So nakita ko na po ang itsura niyan sa gabi ng pagdating ko galing sa train station. Meron silang mga tindang porn magazine. Oh. Ito yung flag ng Greece. Hello. How much? 10. Bibili na ako ng food. Tingnan yung mga itsura ng mga Greek, mga pogi.
Thank you. Ang hilig nila sa yogurt. Ano? Ayan, tayo bumalik na sa hotel. Guys, nasaan na kayo dito sa Greece? Ba't walang Pinoy? Kain po tayo. May ketchup ba? May ketchup ako. Nasa bag. Kasi sabi nung lalaki, everything? Sabi ko, yes. Pero wala namang ketchup. Kumakain sila ng baboy dito. Ganito po yung mga pagkain ng Greek. Lots of protein. Pero binabalance nila sa Mediterranean salad with yogurt. Alam niyo, sa totoo lang, takot si Grandad sa eroplano. Kahit hindi niya aminin. Kasi nung nagpunta kami sa Amangkulo, di ba maliit lang yung plane doon, papunta doon sa Amangkulo. Nervyos nung nervyos. Kala niya karag-karag yung plane. Hindi niya alam na mayayaman yung sumasakay doon. Hindi ko po maubos.
tuloy po. Ito na. Ito na yung may pakana. Nakahabol din. Diyos ko. Pareho tayong ganyan. Hagard na hagard. Oo, grabe. Anong bus? Huminto doon sa iyo ko kung anong station yun. Oh. Tapos nag-train ako ng 2 stations. Sabi sa'yo, sana metro na lang eh. Eh, pero okay rin. Akala ko kasi diretso talaga yung bus. Mhm.